Mainit ngayon ang mga pinag-uusapan dahil nga sa mga binitawang statements ni Alvin. Una na dito yung pagiging gay, pagiging queer in our language. No? Ito hindi, mga paraphrase po ito sa mga sinabi ni Alvin. Sinabi niya na hindi naman tama maging bakla dahil hindi yan bahagi ng kautusan ng Diyos. He would even quote some biblical verses. Pag sinasabing hindi tama, mali ang pagiging bakla, ano ang nagiging reaksyon mo today? First is, it's painful, not just in my part, but our part. Kasi this is not the first time na narinig natin siya. Not from him, we also heard it from other people. Thank you for saying that. Hindi lamang po si Alvin ang nagsasabi nito. Let's be fair. Naririnig din natin ito sa mga ibang tao. Yes. Okay? So kaya po, kahit na there's this discriminatory, nasasanay na lang din tayo dito eh. At dapat Ganun. hindi. At dapat hindi talaga. Dapat hindi tayo We should masanay. not accept it talaga. So nasasaktan ka. Yes. Meron din siyang sinabi na particular interview na noong ikaw ay nakatira sa kanya, lalaki ka naman daw. Pero nung ikay pumunta sa Quezon at tumira sa paternal grandmother mo, naging bakla ka. Mali po yun. Dahil wala, I mean, you have to correct me if I'm wrong, dahil wala ka raw guidance na nanggaling sa iyong biological father. Correct me. Mali po yun kasi nakita ko din po interview niya na pagbalik ko daw po, nag-i-split na po ako. Bago pa po siya makarating sa buhay namin, nag-i-split na po ako. Okay. So, wala pong hindi po yung katotohanan. Kasi sumasayaw po ako sa kanto, bata pa lang ako, nakikipag-showdown ako sa mga kapitbahay namin. So, before po talaga, sobrang feminine ko na. Hindi po talaga ako yung manly child. At alam ito sa iyong palagay ni Alvin? Alam po ng lahat, even relatives, kahit po kapitbahay namin, alam nila. Okay. Opo. Oo, dahil narinig ko rin yung that particular interview. So, kahit kailan ay hindi ka naging bakla dahil sa iyong lola. Ay, hindi po talaga. Mahal na mahal ka ng iyong lola. Opo, sobra. In another interview, he was quoted to have said na naniniwala siya na ang pamilya ay parang gobyerno. The man takes the lead. At ang mga bata at ang mga asawa dapat sumusunod doon sa lead ng lalaki. Your take? I feel like, Tito Boy, kailangan ang relationship, it's all about compromise. Talagang mag-work together kayo, walang nagiging under, walang nagiging over. Kasi once na may naging under, you feel superior na eh. So, kailangan nag-work together talaga. Again, hindi ito pananaw lamang ni Alvin. Marami ang may pananaw na ito na dapat tayo nga in the context of the queer community dapat hindi pinapabayaan. May mga netizens who would call him naman manipulative, napaka-controlling. Ano ang reaksyon mo pag binabash ang iyong stepfather? Nasasaktan po ako para kay mama. Sobra po ako. Pero hindi ka nasasaktan para kay Alvin? Kasi po statement niya yun eh. I mean, Mama dahil? Mama dahil husband niya po yun at mahal na mahal niya po si Alvin. And you worry for Isaac? And I worry for her. Sobra po. Nasasabi mo yan sa kanya? Opo. Opo. Ayun po. Sobra po. Nasasabi, every time you talk to her, nasasabi mo yan? In another interview, naalala ko, sinabi ni Alvin na, bakit papayagan ng asawa ko mag-sexy outfits, yung mga see-through, tapos sasayaw, gigiling. Ito'y loose na phrasing, paraphrase ito. At tapos pag nanasaan ng ibang lalaki, asawa ko yun eh. Akin yun eh. Your reaction? Ano po, with regards to sex bomb naman po, kasi I think people don't see them as sexual objects eh. I see them because of their talent, not because of their clothes. So, if meron pong someone na there's a reaction na ay yung mga sex bomb, pa-sexy ng pa-sexy, yung mga damit nila sobrang revealing, ganun. And in-objectify po nila yung sex bomb, mali po nila yun. Dapat po hindi tinatolerate. Nagkaroon ba kayo ng pag-uusap na ganito ni Alvin? Na nabigyan ka ng pagkakataong mga tuwiran? Wala po. Kay mama po talaga ako nag-realize sa lahat. Okay. May isa pang, I remember also another interview kung saan sinabi ni Alvin na hindi niya na-appreciate, well, he was criticizing your biological father, si Michael Navarro, dahil tanggap ka bilang anak. At dito, nag-mention siya ng mga pangalan, mga kaibigan natin na walang kalaban-laban dahil hindi naman kasama sa pag-uusap. Ian Veneracion, Kay Brosas, Glock 9,
Ano ang naging reaction mo nung narinig mo yon? Nagalit po ako, honestly. Nagalit ka? Kasi he shouldn't criticize yung relationship namin ni Papa kasi amin yun eh. Amin lang yun. At hindi siya kasali nun. Even yung relationship ng mga artists with their LGBTQ childs, relationship din nila yun. Dapat hindi na po natin ginagalaw. Kanino mo sinabi yung galit mong ito? Did you tell your mother that you were angry? May sinabi po ako sa kanya na bakit naman ganito yung atake niya, gano'n. Oo. Gano'n. Tapos nag-sad react na lang si Mama.